Magandang araw, Malacanang Press Corps. Benting bigas, mayroon na sa palengke. Tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Zapote Public Market para pangunahan ang official launch ng benting bigas, mayroon na sa mga pampublikong pamilihan. Alinsunod ito sa pangako ng Pangulo na palawakin pa ang sakop ng 20 pesos rice program ng administrasyon. Diin ang Pangulo, hangad ng gobyerno na magkaroon ng sapat na pagkain sa hapagkainan ng bawat Pilipino. Mula noong nagsimula ang 20 pesos rice rollout noong Mayo, nakakabili na ng mura at dekalidad na bigas ang mga senior citizen, solo parents, PWDs at mga miyembro ng 4Ps. Ngayon naman ay sisimula na ang rice rollout sa mga public market para mas marami pang kababayan natin ang makinabang dito. Upang mapanatag ang ating mga magsasaka, siniguro ng Pangulo na hindi bababa ang kanilang kita dahil may pondo ang gobyerno para dito. Pinapalakas din ng 20 pesos rice program ang suporta sa partner farmers dahil pwede nang direktang magbenta sa merkado. Wala nang middlemen at mababawasan pa ang kanilang post-harvest losses. Inatasan naman ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno na palawigin, patatagin at palawakin pa ang sakop ng 20 pesos rice program. Itutuloy ng DA ang nasimulan na ugnayan sa mga LGU para mas marami pang palengke ang makapagbenta ng dekalidad at abot-kayang bigas. Magbibigay naman ang DSWD ng listahan ng mga lugar kung saan maraming kababayan natin ang makikinabang sa rice rollout, lalo na ang vulnerable sectors. Sisiguruhin naman ng DILG na maayos ang pagsumite ng accomplishment reports ng mga LGU ukol sa pagpapatupad ng programa. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. We begin with Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, good morning, Yusek. Yusek, nakarating na po ba kay Pangulong Marcos yung desisyon ng China to sanction former Senator Francis Tolentino po dahil sa kanyang naging stance over the West Philippine Sea issue? Ito naman po talaga ay naibalita, pero yung katanungan na po na yan ay ibibigay po natin sa DFA kung ano po ang kanila magiging tugon. But as a follow-up lang po, ma'am, no, given this move by the Chinese government, parang nagbibigay rin po ba to? Does it send a chilling effect to Filipino officials who are very vocal when it comes to the South China Sea, West Philippine Sea issue, kung pwede pala itong gawin ng China sa kanila? Kung ano man po ang naging dahilan ng China sa pagban kay Senator Tolentino, kanila po itong desisyon. Pero ang bawat Pilipino, ang tunay na Pilipino at ang mga Pilipino na pro-Philippines, hindi nila ito mapapatahimik at hindi nila ito mapagbabawalan na ipagtanggol kung ano man ang karapatan natin sa ating bansa at sa ating mga maritime rights. At sabi nga ng Pangulo, we will not yield even an inch of our territory to a foreign power. Last follow-up na lang po on this matter. Pero wala pong balak si Pangulong Marcos to summon Chinese Ambassador Wang Zilian or Chinese officials to relay yung naging concern natin on this decision? Sa ngayon po ay wala pong nasasabi ang ating Pangulo patungkol dyan. Thank you po. Christian Yosores, DZMM. Good morning po, Yusek. Nakarating na po ba kay Pangulo yung mga recent developments po doon sa kaso ng missing Sabongeros after po lumutang ng witness na si alias Totoy? Base po sa reports, may ilang pulis daw na dawit doon sa pagdukot at pagkamatay ng mga Sabongero. Ano po ang direktiba ng Pangulo sa mga nag-iimbestiga po tungkol dito? Ipagpatuloy po ang pag-iimbestiga ng malalimang pag-iimbestiga para malaman kung sino pa talaga ang sangkot dito at mapanagot ang dapat mapanagot. Ayon nga rin po sa DOJ, ay meron pong 4 na witnesses na maaaring tumulong, pero kailangan pa nilang i-evaluate ang mga testimony nila para malaman kung sino yung pwede maging state witness. At kailangan po talaga nila ng maliban sa testimonya ay magkaroon pa ng ibang mga ebidensya tulad ng mga larawan, pictures, videos kung meron man para mas makatulong po sa pagresolba ng kasong ito.
One follow-up lang po. May mensahe po ba ang palasyo sa hudikatura after din po may lumabas na report na sinasabing masyadong makapangyarihan yung mastermind and can influence even the Supreme Court? Naniniwala po tayo sa integridad ng ating korte. At ito'y masisolusyonan na naaayon sa batas at naaayon sa rule of law. Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Magfa-follow up lang po kami regarding po dun sa negotiations ng Philippines with the US regarding sa US reciprocal tariffs. Sa ngayon po, sabi po ay ongoing pa rin ang negosasyon at hindi pa rin po kami makakapagbigay ng anumang detalye patungkol po dito. Pero asahan po natin kung ano man po ang magiging solusyon dito or rather resolution dito. Ito po ay para po sa kabubuti ng ating bayan. Follow up lang po. Bali, prepared po yung government sa either scenario. Kung i-retain or itataas or ibababa sa tatlong scenario po kung sakali. Ano't ano man po ang mangyari dito, kailangan po ang bansa ay handa. Kaya po ang Pangulo natin at ang economic team ay lagi pong pinag-aaralan ang mga patungkol dito. Thank you po, ma'am. Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, Yusek. Former presidential spokesperson Harry Roque recounts the pain of leaving the country and being separated from his children. At ang sabi niya pa po ay I was forced to leave under the circumstances. At hindi daw po niya mapapatawad ang Marcos administration po. Ayoko na po sanang sagutin ito pero kinakailangan po dahil baka po ito ay tumimo sa utak ng ating mga kababayan at sabihin may katotohanan. Unang-una po, mukhang sinisisi pa po niya ang naging kalagayan niya at ang kinahinatnan niya kay Pangulo at sa administrasyon. Unang-unang tanong, ano po ba ang kanyang pruweba? Kwentong walang kwenta? Kwentong barbero? Una po, hindi naman po yata niya kasama ang Pangulo nang siya ay nakipag-deal sa Whirlwind at sa Lucky South 99. Hindi rin po niya kasama ang Pangulo nang siya ay naglakad ng permit or license ng Lucky South 99. Hindi rin po yata niya kasama ang Pangulo nang ito ay magbukas ng isang joint account kasama si A.R. de la Serna. Hindi rin po niya kasama ang Pangulo nang siya mismo ang nagboluntaryo ng mga facts at mga dokumentong kanyang ikinumento sa Quadcom, sa House of Representatives. Lahat pong ito ay voluntaryong galing sa kanya. Lahat ng kwento niya sa Quadcom, sa House of Representatives ay galing sa kanya. Sinabi niya meron siyang SALN, meron siyang BIR records, meron siyang mga extrajudicial settlement ng kanyang auntie at meron din siyang mga dokumento patungkol sa contract of trust with a certain attorney Percival. Lahat ng ito ay wala ang Pangulo sa kanyang tabi. So paano niyang isisisi ito sa Pangulo at sa administrasyon? So sa mga ganitong klaseng obstructionist, sana po ay ihinto nila at maging tunay na Pilipino.